umaga sa mga kamisis natin sa Maguindanao at maong yakabua sa mga taga-Pangasinan. Good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin saan mang panig ng mundo at especially dito sa studio. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan. Iconic songs ng April Boys noong 90s. Kinakikiligan ngayon ng mga Gen Z. Kilalanin natin ang bagong henerasyon ng April Boys 2. Mahal kita at yan ay totoo. Honey, my love, so sweet. Serbisyo para sa ating mga kamisis at pamilya nila. Yan ang regalo at alagang-alaga ni Ate Coring. Sinampalukan na walang karne? Heto, pasok sa budget at masarap pa. Sinampalukang kamote. Tama lang eh. Ito yung level na gusto ko. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Kapag nakita mo siya, hindi siya mahihiyang makipagchismisan kaagad sa'yo. Depende kung bagong hango ba ang chismis niya mula sa palengke o galing sa kapitbahay na medyo bilasana. Tingnan natin kung anong tinda niyang chismis ngayon. Ang Marites ng Barangay, Laila Chicadora! Ay, naku, Ate Coring! Fresh na fresh! Sing fresh mo! Bagong-bago mula pa sa mga editor na friends ko in showbiz. Ano yun? Kasi nga, etong babaitang ito, not so giving daw. Hindi bagay yung role sa kanyang gagampanang play/musical. Oo, ngayon? Itong girl lalo na ito ay anak ng showbiz royalty couple. Ngayon, parang sabi ng mga editor friends ko at mga umattend ng press ko na may pasilip, syempre, netong anong ito, upcoming, it's not giving. Parang kulang pa sa practice. Baka hindi naman kasi siya singer. Hindi nga. Bakit nilagay siya doon? Yun ang tanong. Yun din ang tanong ng mga editor. Baka daw kasi may something. O baka naman nga dahil anak ni at ni di sige pwede na yan. Pero ang magandang parte naman dito, ako etong sagot ko. Total, hindi pa naman this month lalabas yung play musical na yan. Bigyan nyo naman siya ng chance. Malay nyo, di ba? Pagdating nung pinakang event itself, ng musical play itself, mag-shine na talaga siya. Hindi, anong gagawin niya? Siya yung lead. I know, doon pero sa play. anong gagawin niya habang hinihintay? Di practice makes perfect, Practice. di ba? Oh. Talagang kailangan i-practice kasi alam ko na kung sino yung sinasabi mo. Oo. At saka yun nga, baka bigyan natin siya ng chance, di ba? Kasi baka bumongga pa siya, di ba? Why not? Ito naman ang tropa natin naghahanap ng kanyang honey. My love so sweet. Still looking and available. Ang poging tambay ng Barangay Ryle Santiago. Good morning po. Ate Coring. May honey na po. Ako yung honey. Ang hinahanap ko na lang po bubuyog. Baka may gusto pong kumagat. Joke lang. Saan? Okay. Honey, give me money. Ay, gusto ko rin yan. Gusto ko rin po yan. Agree po ako doon. Hindi ba? Okay. Ito naman ang magbibigay talaga ng money. Si Pera Godmother napunta sa Payatas at may nakilala siyang nanay na may karamdaman na pero tumutulong pa rin sa iba. Kaya deserve daw niyang mabiyayaan ng 5K for you. Tatanungin natin si Jerry Miel kung ano ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Aside from ang kanyang kagwapuhan, Pamilya tsaka yung mga anak ko. ay, pamilyadong tao, parang binata lang ha. Yung mother ko po, kasi every time na parang madadown ako or pinanghihinaan ako, iniisip ko lang yung hard work na ginagawa niya for me kasi syempre single mother siya. Nai-inspired ako, so I want to work harder too. Tama, bongga yan. May hinahanap akong isang nanay na sa kabila ng laban niya sa breast cancer ay patuloy pa ring lumalaban para itaguyod ang 8 anak. Kilalanin natin siya. Rodaline! Ako ang iyong Pera Godmother. O, di ba natuwa ka nung nakita mo ako ng personal, di ba? Naku, Rodaline, magtsikahan muna tayo mamaya mo na tapusin yung ginagawa mo. Ang balita ko is meron kang
8 anak. So, Naramdaman ko rin po kasi yung walang magulang. So alam ko po yung pinagdadaanan nila. Lalo na po nung nawala yung mother nila. So mas lalo ko silang minahal nung nawala yung gulang nila. Tapos po nung namatay po yung tatay nila, pinangako ko po sa kanila na hanggang kaya kong alagaan sila. Bubuklot-bulutin ko sila, hindi sila maghihiwalay. Mas pinili mo na akuin at ibigay ang buong pagmamahal. Bakit ka naiiyak? Siguro po dahil lumaki rin ako ng walang tatay dahil broken family din kami. And namalay po yung mother ko, 12 years old ako. Ang nabalitaan ko rin, Rodaline, meron ka pinagdadaanan. Ano ba yung sakit mo? Stage 2, breast cancer oh po. my God. Yes po. So, nagpapagamot ka ba? Yes po, natapos ko na po simula. Last ko po nag-chemo nung 6 session po ako. Pero meron pa rin po ako hanggang September 18 shots kasi aggressive po si cancer. Kung may trabaho ka ba? Before po hindi pa po ako nagagamot. May livelihood po sa simbahan. Yun po, nananahi po ako. Pero po siyempre po kailangan kong pagbalik-balik sa hospital po. Masakit din po. So nag-stop po Papagod ako. ka kasi. Paano mo sinabi sa kanila? Sobrang blessed ko rin sa mga anak ko kasi sila rin po yung teacher up sa akin. Lagi po nila akong inaano na, kaya mo yan ma, nandito lang kami. Ano yung pinaka-wish mo sa kanilang 8? Siyempre po, makatapos sila ng pag-aaral. Nako, Rodaline, saludo ako sa iyong katatagan dahil sa kabila ng pinagdadaanan mo na karamdaman ay pinili mo pa rin, minabuti mo pa rin maging ina dun sa 8 anak na pinapalaki mo. At dahil dyan, deserve kang makilala ni Ate Kuring sa studio. Kaya man, ready ka na ba? Let's go! Pero Godmother, where are you? Ate Kuring! Nako, eto na ako. Meron tayong bisita. Bilisan mo, Rodaline. Dali! O, ayan, si Rodaline, ating bisita from Payatas, Ate Kuring. O, Rodaline, ayoko naman magsimula ng naninisi ako. Pero bakit ba kasi 8 ang anak mo? May anak po ako na 4 na galing po sa matris ko. At may 4 po ako na galing po sa puso ko. Ay, naman. Correct. Kaya naman pala. Ikaw talaga mapanghusga ka kaagad eh. parang kasalanan Kasalanan mo yan eh. Bakit ganun, di ba? Kaya naman pala 8. 4 sa'yo, 4 inampon mo. Yes po. Tulog ba? Po, anak po siya ng asawa ko. Sa unang asawa niya. Ayun. Yan po. Namatay po siya noong 2016. Yung asawa mo. Yes po. Hanggang ngayon po, nandito po sa akin yung 4 na anak. Ng asawa Hindi niya ko. inabandon yung 4. Oo, Yes. ilang taon na bali lahat yan? Mula yung pinakabata at yung pinakamatanda? 21 po yung panganay ng asawa ko. Tapos Okay. po, yung panganay ko po, 19, 17, dalawa pong 15, tapos po, 12, 9, at saka may Tama ba yung 5 years rinig old po ko? ako. Teka muna, tama ba yung dinig Yes, ko kasi- na nasingitan? Hindi, anak bali nung lalaki sa Oh. ibang babae. Eh, ang panganay na anak nung lalaki ay 21. 21. Ang panganay niya, 19. Sa ibang lalaki din. Ah, ikaw din? Yes. Ah, iba-iba? Yes. Yours, mine, and ours. Correct. Okay. Sa bali, sa buong buhay niya, meron siyang 3 naging asawa. Yung pangalawa'y pumanaw, yung una'y pumanaw, pangalawa, ay hindi, naghiwalay lang. Yung pangalawa ang pumanaw, yung pangatlo ang kasama niya ngayon, Ate Kuring. Ang dami niyan. May nag-aaral, meron bang nagtatrabaho na? Wala po, nag-aaral po sila. Lahat? Yes po, pati po yung 5 years old. Wow! So, yung pinakamatanda, 21, nasa kolehiyo na ba? Yes po, first year college po. O di mabuti naman. Talaga, napagtutulungan niyo ba ng asawa mo o ikaw lang kumakayod? Sa ngayon po, huminto po ako sa pagtatrabaho. Simula po nung na-diagnose ako. Mula nang? Meron kasi Na-diagnose po ako na may breast may cancer. cancer siya, Ah, Ate may Kuring. breast cancer ka pa. So, nagkikimotherapy siya ngayon. Kaya Anong- malaki naging dagok sa kanya nung nalaman niyang may sakit daw siya. Tapos nasa kanya lahat ng mga anak na hindi niya kayang ipamigay or iwan na. Kasi wala na rin mag-aalaga. Kaya very emotional si Ate Rodaline talaga, Ate Kuring. So, teka muna. So, anong stage yung CA mo? Stage 2B po. Stage 2. Eh, magagamot pa yan. Oo, magagamot pa yan. Pero huwag ka magmi-miss ng chemotherapy mo, ha? Po, kahapon po, nag-chemo po ako. Oo. 14 chemo po. May 18 shots po kasi ako. Ano? Kasi, may 18 shots po ako ng chemo kasi aggressive po yung
cancer. Ganun. Okay. So, ito ay ito'y bagay na binibigay sa atin ng Panginoon kasi alam niya kaya natin. No? So, tutulong naman kami sa iyo kung paano, hindi lang sa pagkakataong ito, pero sa pagpapagamot, tingnan natin kung saan ka namin pwede ilapit. Hindi ba? Ang importante, magpatuloy yung mga anak mo ng pag-aaral nila, hindi pwedeng mahihinto yan. At pagkatapos, habang wala sila sa eskwelahan, magtinda-tinda sila. Para may pangkabuhayan, para di ba? may pangkabuhay, 500 piso ang kita araw-araw. Kung tama ang palakad. Okay? So, ibibigay natin yan ng hiwalay pa dito sa 5K for you! Naku, meron ako i-add, Ate Coring. I-add ko lang. Sa kabila ng mga hirap na pinagdadaanan ni Rodaline, like meron siyang kapansanan, di ba? Meron siyang dinaramdam. Alam mo ba na tumutulong pa rin yan sa community nila dahil meron silang foundation na siya mismong nag-aasikaso. Napakabait na bata. Ganon? Sino pa yung tinutulungan nyo? Naman po, ano po, mga orphans and widows po. Isa lang po ako sa leader, hindi naman po ako yung totaling Alam isa ko, pero po. tumutulong ka pa rin. Yes Malaki po. ang biyaya sa inyan, girl. Yes po. Kailangan positive thinking. Yes po. Mag-zumba ka. Oy, pero medyo mahihilo-hilo ka, ha? Doon sa chemo. Sa totoo lang, kailangan, hinihintay mo na yan na mangyayari. So, normal yon. Yes pero gumaling. Di ba? O, ito na ang 5,000. Ano naman yan, Maraming Rai? salamat. Ate Coring, eto, para makatulong pwede po pang negosyo. Ay! Mga frozen food! Ayan na yun, Ate Coring! Pwede natin Ano naman. ba laman? Mga pagkain po, so may mga pwede teriyaki, benta. may mga luncheon meat po, mga Oh. longganisa, ang dami po Ayan yan. na yung baka sinasabi naman- mong negosyo, Ate Coring. Baka naman yan, ikakainin lang ng pamilya niya. Dapat Okay lang doblehin po. mo yan. Marami po sila. Oo, doblehin mo yan. Yung isa pang kain nila, yung isa pang negosyo. O sige po, Alright, bahala ka na doon, ha? ako na yun. Paskil na lang ang kulang. Ang paikot ang pera. Okay. Maraming salamat sa inspirasyon, Rodaline. Magpagaling ka. God bless you. Maraming salamat din po, Ate Opo, Coring. okay. Saan ka na naman susunod na Nako, papadpad? eto na nga, Ate Coring, patuloy pa rin ang paglipad ng iyong Pera Godmother sa buong Metro Manila. Kaya abangan nyo lang kung sino pa ang mga deserving na mabibiyayaan ng 5K for you. Kaya tutok lang! Thank you, Rodaline. Kung si Rodaline may bitbit na mabigat na pasanin, sakit at responsibilidad, ang sunod nating bisita may bitbit na legasiya ng isang iconic na grupo na patok ang mga kanta at sikat na sikat noong 1990s. Mahuhulaan nyo ba kung sino? O eto na! Uy, aminin nyo, sinong hindi napakanta sa mga hits ng April Boys noon? Kapag tumugtog ang mga kanta nila, parang automatic na sumasabay ang buong barkada. Talagang classic OPM, walang kupas. At ngayon, may bagong kwento ang ipagpapatuloy. Kilalanin ang April Boys 2. Hindi sila mga anak ng orihinal na miyembro, kundi mga bagong artistang pinili matapos dumaan sa audition para dalhin ang legasiya ng grupo. Kasama rito sina James Ray at Mark Anthony na nakuha ang kanilang pwesto dahil sa kanilang talento, ganda ng boses at pagmamahal sa musika. Pero paano nga ba ang pakiramdam na ipagpatuloy ang pangalang nagpasaya sa maraming Pilipino? Pagkasama ka, nakikita ko maligaya ka, maligaya rin ako sa pagmamahal na nadaramang ito sa'yo. Pag-ibig mo ay langit ko. Minsan lang dumating sa buhay ko ang pagkakataon
ang The April Boys 2. At paano ninyo pinagpasyahan? Una, kambal ba kayo? Hindi po. Ay, hindi kayo kambal. Magpinsan po kami. Magpinsan. Ah, okay. Yes po, Ate Coring. Oo. So, paano nyo naisip? Teka muna, sandali. So, matagal na ba kayong kumakanta? Pinractice nyo ba ito? Matagal na po kaming nagkasama nito ni pinsan ko. Okay, kasi banda po kami doon sa amin. At hindi rin naman po kami parang sabi familiar na po sa amin yung mga awitin ng April Boys kasi lumaki po kami sa mga awitin ng April Boys. Totoo ba? Mga batang 90s. Oo, mga batang 90s kayo, And ha? ako, follower ako ni Sir Bingo. So, nung nalaman ko pong may audition, ayun eh. Okay, itong Ving ko ay ang tanging natitirang miyembro ng original April Boys. Yes po, Yes, Ate Coring. At siya ay nagpa-audition. Yes po. So, manager nyo ba siya? Hindi po, mentor po namin. Ayun. Mini-mentor po kami na Sir Ilan na Bingo. nag-audition? Out of 300 po. Yes, Wow. opo. 300. Yes po. Dalawa lang ang napili niya? Dalawa lang po talaga yung plano na piliin. Opo. At nagkataong magpinsan kayo? Yes nga Opo, po. dalawa po kasi kaming ng audition. Ah, Pinalad po. pinalad naman talaga. Yes po, kaya nagpapasalamat po kami kay Sir Bingo Rihino. Ayan, thank you po, sir. Okay, so kayo ngayon ay, sumisikat na. Thank you po. Ano naman ang feeling? Namimigay din ba kayo ng sombrero? Yes po. Namimigay din kayo sombrero? Mamaya Okay, mabibigay. Ryle. Magkano yung tinatabi yung budget para sa mga sombrerong pinamimigay ninyo? Hindi na po namin yun na... Kay manager na po yun. Siya na po bahala dun, sir. Kay manager na lang. Yes po. Siya ang bahalang gumastos. Alam mo, Oh. Ate Coring, syempre maaga ako nagsimula bilang DJ. So yung naabutan ko ang April Boys talaga. Tuwing merong mga album tour, album launch sa mga malls, yung sombrero may kasama pa yung 500. Wow! Ay, baka ngayon mas mataas na kasi inflation. Oo nga! Wow! Mga 1,000 na! Pa-XP! 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 Actually po, Ate Coring, may ibibigay din po kami sombrero sa inyo. Ang kaso lang po, wala pong kasamang 500. Utang na po muna. Ilan kayang pamimigay nyo? Meron po sa kanila, ma'am. Gusto ko maranasan yung 5K for you. Oh, pero mamaya na! Ayan. Ay, ako meron! Oo. Ate Coring, hindi po Hindi mahal ba? yung sombrero namin, pero yan po ay tanda ng aming pagmamahal Uy, pero sa alam mga mo, supporters ay ng na. April Boys. Ganda! Thank you po sa inyo, mga idol. Hindi, alam mo, naging malapit din ako kay April Boy. So, nung siya'y may sakit na, parati ko na siya nakakasama. So, nung may sakit na siya, na-interview ko siya, at pagkatapos yung pagpapagamot niya. So, naging malapit din ako dyan kay April Boy. Talagang gone too soon. Hindi ko nakikita sarili ko. Okay, gone too soon, di ba? So, itong pagbabalanse naman, hindi ba, ng pagrespeto sa original style. Kayo ba may sariling style ninyo? Yes po, nilikha kami para ipagpatuloy po yung legacy ng April Boys na may konting twist yan, bagong generation na po. Bagong Ayun. tunog po. Pero teka muna, sino ba ang may-ari sa rights ng kanyang mga kanta? Pwede niyong kantahin ang mga kanta ni April Boy. Iba lang po yung kay April Boy Regino and iba rin din po yung April Boys Bingo and Jimmy. Po. So, dalawa po sila. So, Kasi yung ginagalang naman namin solo po. artist na po kasi yun si Idol April Boy Regino po. Ayun. So, Ginagaya naman tatlo po sila namin siya. dati. Yes po. Yes At po. naging dalawa. Ang galing naman, ano? So, itong kinanta nyo ngayon, original ba yan sa April Boys? Yes po. So, yun pwede nyong 1996. kantahin yun? Yes. po. Ayun. So, meron na ba kayong kontrata? Wala. Ayan, naghahanap po sila ng tahanan. Why not? Uy, maganda boses nyo, ha? Di ba? Thank you po, Ate Coring. Tanong mula sa ating mga kamisis. Tanong ko lang po, sa bagong iconic na April Boys ngayon, kung kailan po yung launch ng album o meron na po ba kayong launch date? Yes, meron na po kaming mga Excited. kanta out na po. Ayan, sa different platforms. Ayan. Ayan. iTunes, Apple Music, YouTube at Spotify. Ang title po ng album namin is Honey, My Love So Sweet. Nice. Ayan po. Andyan Composed of some revivals and one Tagalog adaptation na original po ng April Boys 2.
At gawa pa rin po ng aming mentor na si Sir Bingo Rihino. Ito ang tanong, paano ang pinakamahirap na bahagi ng pagsunod sa yapak ng April Boys? Syempre, hindi naman namin matatapatan po yung original. So, yun po yung malaking sa amin. Hamon po sa amin yun na kailangan ipakita din namin sa mga fans ng April Boys na deserve din kami. Na, Ayun. Ate ko rin, kanina pa ako yuyugyug na itong mga to. Ano ba yun, Desiree? Curious po kasi kami, pwede po bang patanggal po ng shades para po makita po namin yung mga gwapo niyo po? Ako okay na. Ewan ko sa kanya. Baka daw may sore eyes daw kasi kayo. Wow! Parang mas pogi nung wala ng shades! Wow! First time. Parang mas pogi talaga. Huwag yun nang ibalik yung shades! Hoy, ang gaganda ng mata nila, no? Oh. Pinapatanggal ba yan pag nasa stage kayo? Actually po, parang pinapractice po talaga, pinapasuot po talaga sa amin po. Para kasama po sa Parang amin. meron namang mystery, tumigil nga kayo, wag na kayong makialam. Kaya lang, Ate ko rin Isuot ang nyo na pogi ulit talaga, yan. Oo, ano ba? Kabuhayan nila yan, ginugulo Sige na nga, nyo. balik. Okay. Ate Coring, eto si Ate Joy may gustong pakiusap daw po. Nakakamiss po talaga yung mga tugtugin ng April Boys po noon. Lalong-lalo na po yung Honey My Love So Sweet. So sweet, sorry po. Pa-experience naman po. Pa-experience! Ano to? Okay! Palakpakan! Ako laging ganito, lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Mahal kita at yan ay totoo. Honey, my love, so sweet. Walang ibang mahal kundi ikaw lamang. Sabihin mo sa akin, ako'y mahal mo rin. O giliw ko, ako ay pakinggan mo. Honey, my love, so sweet. Honey, my love, so sweet. Oh yeah, honey, my love, so sweet. Next na, hindi lang dito sa studio, pati sa labas. Yan ang pabiyaya at pag-alaga ni Ate Coring para sa mga kamisis natin at pamilya nila. Nasubukan mo bang magsinampalukan na may kamote? Lutuin natin yan sa Ihain na Yan. Oh, ang sarap. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Mga kamisis, ang pagtulog namin ay bahagi ng pag-aalaga namin sa inyo. Siyempre, pagka kami po ay nangako ng tulong, ang gusto namin, tinutupad namin yan. Kung minsan medyo nalilate, pero sinisigurado namin maibibigay namin sa inyo. Mula sa pambansang problema sa pustiso, di ba, ang dami kong pinangakuan ng pustiso, pagbubunot ng ngipin, hanggang sa pamimigay ng grocery at bigas. Ayan, hindi kami nagpapahuli sa serbisyo. At para sa mga dati nating naging kamisis, tinupad namin ang pangako namin, pamigay sa laruan, candy, biskuit para sa mga bata at may kabuhayan na ihawang negosyo para sa mga nanay. Dahil ang pakay namin walang uuwing luhaan, kundi may ngiti at may pag-asa mula sa Face to Face with Ate Coring.
Isa sa mga namimiss ko sa face-to-face harapan ang pagresolba ng mga problema ng ilan nating kapatid. Nitong pagpasok ng buwan ng Hulyo, maswerte akong makitang muli ang ilan sa kanila para tuparin na ang mga ipinangako naming tulong. Tinismis niya po na inaasawa din daw po ako ng asawa ng kapatid. Ano naman po katotohanan? Si Mean, na chismis na kalaguyo ng mister ng kanya mismong kapatid, may iba pang problema. Bungal at walang pustiso. Kabilang siya sa 83% ng Pilipinong walang kakayahan na magpapustiso. Excited ako sa pustiso ko pa. Kaya naman isa siya sa mga mapalad na mabiyayaan ng panibagong ngiti. Si Ate Lera na malabo ang mata, bawas na sa higit 4 na milyong Pilipino na may problema sa mata dahil sa bago niyang salamin. Saya ako sa salamin ko. Kasi malabo na mata ko talaga. Natugunan din natin ang kanilang mga problema sa kalusugan sa ating libreng check-up, medisina at vitamins. At pinusog din natin sila sa pagkain, grocery at candy. Pinangako namin kailangan matupad. Ayan, Nay, Ayan, pinangako ko yan Hatid din natin ang mga panimula sa negosyong ihawan ng ilan nating kamisis. Isa na riyan ang ulirang apo na si Lenlen. Siyempre, masaya. Bali, yung pangkain po namin nila araw-araw, dun kukunin sa barbecue. Isang araw na puno ng pag-asa at ngiti sa bawat libreng konsultasyon at bawat pagpapagamot, isang pangako na naman ang natupad. Mga kamisis, hindi pa tayo tapos. Abangan ang susunod na Ate Kurings kay Saya-Saya. Wala kaming ipinapangako na hindi namin tinutupad. Next na, kung di kaya ng budget ang karne, lagyan natin ng masarap na twist ang sinampalukan nyo. Gamit ang kamote. May kakaibang sinampalukan ka sa ihain na yan. Sinigang kasi mas maraming gulay na ginagamit. Ito namang sinampalukan, classic greens, plus may talbos ng sampalok at saka yung puree niya. Magbabalik ang Face to Face with Ate Kuring. Mga kamisis, kung medyo tight ang budget at hindi afford ang baboy o kaya karne, sobrang mahal na ba ngayon? Baboy at karne? Talaga ba? May masarap daw na alternatibo si Ryle. Na kung gusto ninyong magluto ng sinampalukang, ang mahal ng manok, ang mahal ng baboy, ang mahal ng karne, sinampalukang kamote tayo. Pwede yan. Masustansya, masarap at swak sa bulsa. Lutong may tipid na, may health benefits pa. Ryle, ihain na yan! Hi guys! Welcome sa ating 5,000 viewers. Ayan, nagugutom na kasi ako kaso ang nandito lang ay kamote. Comment naman kayo ano yung mga paborito ninyong luto sa kamote. Sige, go lang. Eto, sabi ni R14, kamote Q. Si Gutom Ako, nilagang kamote. Si Paasa 2026, ginataang kamote. Si Secret Admirer, wow, minatamis na kamote. Sabi naman ni Imanji, sinampalukang kamote? Oh, may link. Whoop. At mga kamisis, kasama ko pa rin si Ma'am Iman. Bati naman po kayo. Hi, magandang umaga mga kamisi. I-achieve ang very healthy na sinampalukang kamote gamit ang 1 kilo ng kamote, 1 tali ng kangkong, 100 grams ng sampalok, talbos ng sampalok, 2 siling panigang, 2 chicken cubes, at tubig para sa sabaw. Bakit naman sinampalukang kamote? Kasi yung kamote nagbibigay tamis at balanse para sa ating ginagaya naman na sinampalukang manok. Oh! Kamote nasa 30 hanggang 1 kilo? 60. 40 to 60 mga ganun. Kasi mga kamisis, di ba, ang 1 kilo ng manok nasa 190 to 250 tapos ganun lang ang halaga ng... Nako! So, paano po natin ito sisimulan? Okay. So, kamatis. So pagkagisa natin yan, ilalagay din natin tong luya na pampatanggal din ng lansa ng manok. Pero dahil wala naman tayong manok,
Okay lang din yan dahil nagbibigay naman yan ng aroma. Kamote, 2 piraso ng kamote lang yan. Pagkalagay dyan, sunod-sunod lang, mabilis lang. Lagyan na natin yung any greens ha. Pwedeng spinach, pechay, pero hindi mawawala ang talbos ng sampalok. Sampalok. Yung iba, nakukulangan sa asim ng talbos ng sampalok, kaya gumagamit sila ng sinigang mix o kaya ay puree, sampalok. Oh. Isa lang, mabilis. Kapag dahil naprito na natin yung kamote, mabilis lang yan. Ang lulutuin na lang natin ay kangkong. So, pampalasa, patis. Konting patis lang dahil gagamit tayo ng asin. Tamang-tama itong kamote kasi energy food po yan, di ba? Carbohydrates, pero hindi siya kasing nakakataba tulad ng kanin. Kaya yung iba mga nagda-diet yan po ginagamit. Since nakakabusog po siya kaagad, mga pang-ilang tao po yan. Itong mga 2 piraso na ganito, mga hanggang 5 to 6 persons pwede. Lagyan na kagad natin itong puree. So, pwedeng, depende yan ha, mga kamisis, kung ang gusto nyo ay mas maasim, so magdagdag ng mas maraming puree. Kung gusto ninyo naman na less lang or gusto nyo lagyan ng maanghang gamit ng labuyo. Sa pagkulo lang yan, so pwedeng takpan, pwedeng hintayin nyo naman ng ganyan. Pagkulo, okay na yan. Pero tama-tama kasi mahilig tayo sa mga asim eh. No? Mga Pinoy talaga mahilig sa sampalok. Classic yan na pampaasim ng mga Pilipino. Parang sinigang, di ba? Yes. Ito naman, ang kaibahan naman sa sinigang kasi mas maraming gulay na ginagamit. Ito namang sinampalukan, classic greens, plus may talbos ng sampalok at saka yung puree niya. Sabaw muna, sabaw. Mainit. Sarap! Kulang na ng kanin. Asim level. Tapos dinagdagan ng puree. From 1 to 10, 8. Ngayon, tikman na natin ang kamote. Not bad. Bumabalanse ba yung kamote sa asin? Bumabalanse. Ang sarap. Kaya naman, i-extend ko na ang asim dyan sa studio. O ito, mukha naman talaga siyang sinampalukan. Wala lang talagang karne. O bakit naman may kamote ka naman? O pag ang kamote naman, ganito ang lasa. O, masarap. Ate Kuring, tsaka kasi kamote po yan, so mas matagal po yung effect ng pagkabusog. Hindi. Tsaka masarap kasi ang sarap nung asim at yung anghang. Opo. Nag-aagaw. Kailangan ng kanin. Ayon, ibigay na yan sa kanila. I-experience nyo. Get one and pass po. Oo, linawin lang natin. Ito ay sinampalukang kamote. Naku, may pasabaw pa. Daig pa namin ng party dito sa studio. May kantahan na, may pakain pa. Kayo naman ang sumunod dito sa studio namin para may saya din sa buhay nyo. Sa mga nanonood sa bahay, ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, i-scan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan sa Lunes! Seniors na, pero mga matatag na atleta pa rin. Kilalanin natin ang mga senior citizen triathletes na sina Roger at Selma. Actually po, 50 years old ako nagsimulang mag-triathlon. So, even at 50, kaya niyo yan. Masakit ba ang likod nyo? Sabay-sabay nating alamin kung bakit at paano ang gagawin sa alagang Ate Kuring. Nakapirmi ka sa isang posisyon, pero at the same time, wala ka namang ginawa para mapalakas yung core muscles mo o yung mobility ng katawan mo. Healthy merienda para sa mga bagets. Subukan ang Ampalaya Fries at Ampalaya Nuggets. Alamin kung paano gawin sa ihain na yan. So yun, add na natin dito sa flour yung ampalaya. Ito ang Face to Face with Ate Kuring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Dito na ba? Dito na ba? Face to face, problema ayusin. Kamote. Sa tulong ni Ate Kuring. Face to face. Oh,
minsan problema.